sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Sophie Lyra Bell Gumabaw. 27 years old na ngayon at dito nakatira sa Pasig City. Tawagin niyo na lamang ako sa alias kong Lyra. Subscriber mo ako since 2022 at marami na akong napakinggang kwento sa YouTube, radyo at Spotify mo. Kaya eto, na-inspired naman ako na mag-share sa inyo ng aking naranasan. Babala, kwentong kababalaghan po ito. Sa mga hindi naniniwala sa kababalaghan ay hindi ko po kayo pinipilit. Pero sana huwag nyo naman akong i-bash. Dahil hindi nyo lang alam kung ano ang pinagdaanan ko. At saka hindi ko naman ikakayaman kung mag-iimbento pa ako ng istorya. Di naman kasi ako writer o novelista. Papa Dudut, maraming taon na ang lumipas, nagpagawa ang mga magulang ko ng maliit na bahay sa lupa na nabili nila. Hindi siya ganong kalakihan pero pwede na para sa amin na mayroong 5 miyembro. So noong magawa yung house namin, agad-agad kaming lumipat. Para lang may ideya kayo, ang setup ng bahay namin ay sala and kitchen ay iisa na, then kwarto. Sa kwarto namin may aparador na may salamin, which is yung old aparador ng mama ko na namana pa niya sa kanyang inang si Lola Iday na sumakabilang buhay na. Katunayan, may crack na nga ang salamin ng aparador sa bandang ibaba. Pero hindi ito tuluyang nababasag dahil may nakadikit na brown packaging tape. Samantala, simula noong lumipat kami ay lagi na akong binabangungot. Yung una ay nakahiga kaming dalawa ng mga kapatid ko. Sa panaginip ko, ako yung nakatingin sa bandang pintuan ng kwarto. Habang nakatingin ako sa pinto ay merong itim na figure na sumilip pero hindi ko siya gaanong pinansin at pumikit ako. Naramdaman kong may humawak sa paa ko at inangat ako. Nakita ko ang itim na figure na nakangisi sa akin at nanlilisik ang kanyang mga namumulang mga mata. Sobrang lakas ng sigaw ko noon dahil sa takot. Pero hindi ako naririnig ng mga kapatid kong natutulog. Pumikit ulit ako at nagsabi ng "In Jesus' name, please help me." Nagising akong hawak ng isang kapatid ko yung mukha ko at sabi niyang sumisigaw ako at may sinasabi pero hindi klaro kung ano ang sinasabi ko. Pagkatapos noon ay bumangon ako at bumaba patungo sa kusina at doon ay uminom ako ng maraming tubig. Katunayan pa nga, Papa Dudut, halos maubos ko ang isang pitsel sa sobrang pagkauhaw ko dahil sa pagod. Akala ko, Papa Dudut, ay hindi na mauulit yon pero nagkamali ako. Dahil makalipas lang ang ilang gabi ay muli akong binangungot. Same scenario sa una kong panaginip. Nakahiga kami ng mga kapatid ko sa kama nang may dumapong ipis sa paa ko. Siyempre, naturalmente ay mag-react ako at mapapasipa pa at kikilabutan. Pero hindi lang natapos doon, isa-isang dumapo yung mga ipis sa akin hanggang sa mapuno ang katawan ko. Tinatawag ko yung mga kapatid ko pero para nila akong hindi naririnig. Nagising na lang ulit akong hawak ng ate ko yung mukha ko. At katulad ng dati
Buwaba ako sa kusina para uminom ng tubig at halos nakadalawang pitsil ako noon sa sobrang pagkauhaw dahil na rin siguro sa pagod. Sa kabilang banda ay naka-experience din ang mga kapatid ko ng nakakatakot na bangungot at kinuwento nila sa akin ang lahat ng naranasan nila. Nagulat ako kasi same scenario, nakahiga kaming tatlo na magkakapatid tapos yung isang kapatid ko ay binabangungot. Nakita niya raw akong tumayo at lumabas ng kwarto. Kaso maya-maya ay may yumayakap sa kanya at sobrang lamig daw ng kamay noon. Sigaw daw siya ng sigaw at nagising din siya na tinatapik ko siya sa braso. Medyo malakas ang sigaw niya ng madaling araw na yon. Naikwento namin yon sa mama namin ang mga nararanasan namin. Tamang-tama may kaibigan siyang espiritista si Aling Becky. Nang pumunta si Aling Becky sa bahay namin at chinek ang kwarto namin, nagulat siya sa salamin sa aparador. Kaya kayo binabangungot dahil dito sa salamin, wika pa ni Aling Becky. Paano naman nangyari yun? Usisa ni mama sa kanya. Ang salamin ang nagsisilbing portal ng mga masasamang espiritu, lalo na yung mga nasa impyerno. Yung mga nakikita nila Lyra at mga kapatid niya sa kanilang panaginip ay nanggagaling iyon dito sa salamin, sabi sa amin ng espiritista. Samantala hindi ako gaanong naniniwala sa mga pamahiin pero pinayuhan kami ni Aling Becky. Natakpan daw namin yung salamin sa kwarto kapag hindi namin ginagamit at ginawa rin namin. Simula noon ay hindi na kami parehas na binabangungod pero hindi pa dyan nagtatapos yung kwento ko. Isang linggo kasi ang lumipas na tanggal namin yung pangtakip namin sa salamin dahil nag-general cleaning kami. After naming maglinis, naisip naming lumabas as in buong pamilya kaming nagbanding. Habang nasa labas kami, nag-message sa mama ko yung kapitbahay namin. Pangalan lang niyang nakalagay so di namin pinansin. Mga 12 AM na kami nakauwi galing sa labas. Pagdating namin sa bahay at nang pumasok kaming magkakapatid sa kwarto ay nagulat kami nang makita naming nakatumba yung stand fan namin. Wala naman kaming alagang hayop sa bahay pero ang gulo ng kwarto. Inayos na lang namin para makapagpahinga na. Same night, binangungot ulit ako. May nakita akong demonyo sa bahay at sobrang nakakatakot ang itsura niya. Hindi ko ma-explain, sigaw ako ng sigaw at nilalabanan ko siya. Sigaw ako ng sigaw ng in Jesus name. I rebuke thee. I revoke thee. At para siyang nasusunog kapag sinisigaw ko yon. Palakas ang palakas yung sigaw ko at yung huling sigaw ko, in Jesus name I revoke thee. Nagising akong nakatingin sa akin ang mga kapatid ko at sabi ng isa sa kanila ay binabangungot raw ako. Nagpray kami at natulog na after noon. Kinabukasan ay nagkwento sa amin yung kapitbahay namin. Sabi niya ay may nakita daw siyang babae sa tapat ng pinto namin mga 9 PM. Akala niya raw ay dumating na kami. Lumingon lang siya saglit ay nawala na raw yung babae kaya agad-agad siyang nag-chat sa mama ko. Pero hindi niya na ituloy yung sasabihin niya dahil hindi naman daw nag-reply si mama. Yung isa naming kapitbahay ay minarinig daw siyang naghahaming sa loob ng bahay namin. Same night na umalis kami. May isa pang nakapagsabing may nakita rin siyang babae sa tapat ng bahay namin ng gabing yon. Napagkwentuhan namin ni mama yung mga nangyari nung gabing yon habang nasa kwarto. Napansin niya yung salamin sa aparador. Hindi kasi natin natakpan yung salamin kaya siguro nangyari yun, ang sabi niya. Sa isip-isip ko tuloy, Papa Dudut, totoo kayang portal nga ba ng masasamang espiritu ang salamin? Sa kabilang banda lumipas sa mga buwan, wala nang nangyaring kababalaghan sa bahay namin dahil nga sa tinakpan namin ng dyaryo ang salamin sa aparador. Although feeling ko tuwing gabi ay nasa likod lang ng dyaryo yung demonyo. Naghihintay lang na tanggalin ang takip para siya ay makalabas. Naging kabado na ako simula noon. Papadudot simula nung magkolehiyo ako ay lagi akong umuwi ng bahay ng lasing kasi nagkakayayaan ang mga friends sa school na magkainuman or mga kaibigan ko so nung umuwi ako ng bahay natulog ako.
Pero nagising ako bandang 3:00 ng madaling araw. Hindi ko alam bakit pero nalimpungatan ako. Tumayo ako noon kasi hindi ako mapakali, tapos pagtayo ko, nagulat ako kasi natanggal pala yung dyaryong nakatakip sa salamin. At pagtingin ko sa salamin ay may nakita akong demonyo. Hindi ko alam kung namamalik mata lamang ako or panaginip, pero kinilabutan talaga ako nang ngumiti siya. Tapos ang pangit ng itsura niya. May sungay siya tapos pulang-pula yung mga mata. So ako ay nabother, kinurot ko yung sarili ko tapos lumabas ako ng kwarto dahil napagtanto kong hindi ako nananaginip. Tinakbo ko papunta sa kwarto ng mga magulang ko at nang buksan nina mama at papa yon. Ikinuwento ko sa kanila na may nakita akong demonyo sa salamin. Agad naman pumunta si papa sa kwarto namin at pagkatapos ay lumabas din ito at bumaba. Pag-akyat niya ulit ay may dala-dala na siyang ilang pahina ng dyaryo, gunting at packaging tape. Agad niyang tinakpan ang salamin para hindi kami matakot. Akala ko ay tapos na ang problema namin. Kinagabihan ulit ay nagising ako ng 3:00 ng madaling araw at agad akong napatingin sa aparador. Kinilabutan ako nang makita kong nakalaylay na ang punit-punit na dyaryong nakatakip sa salamin na para bang may kumalmot dito. Dahil sa curiosity ay chinek ko ang salamin at sinubukang ikabit ulit ang mga napunit na dyaryo at pagsilip ko sa salamin ay nakita ko ulit ang dyablo. Pero sa pagkakataong yon ay mas nakakatakot na siya. Yung ngiti niya mas nakakakilabot, as in talagang nanginig ako sa takot kaya nagsisigaw ako noon. Nagising ang mga kapatid ko at agad kong sinabi sa kanila ang nakita ko. Pero nang tingnan nila ang salamin, wala na ang dyablo roon. Baka nananaginip ka lang, Lyra, sabi sa akin ng nakakatanda kong kapatid. Imposible, gising na gising ako nung makita siya, natataranta kong sabi. Lumapit naman ang mga magulang ko para suriin ang salamin at ang buong aparador. Palakasan ang tanggalin ni Papa ang salamin ng aparador pero pinigilan lamang siya ni Mama. Ayon kasi kay Mama baka mabasag yung salamin kapag sinubukang tanggalin ito sa aparador. May kasabihan na malas ang makabasag ng salamin. May narinig pa nga ako noon na 7 taon daw ang kamalasang dadapo sa isang tao kapag nakabasag siya ng salamin. Kaya sa huli ay umalis si Papa. Pagbalik niya makalipas ang 1 oras ay may dala-dala na siyang itim na spray paint. Ang ginawa na lang niya ay pininturahan na lamang niya ang salamin nang sa ganon ay maging permanente na ito at hindi na magsisilbing portal pa ng dyablo na mula sa impyerno. Pero alam mo Papa Dudut, pagkatapos gawin ni Papa yon, nagkaroon ng sunog sa amin. Nagsimula sa bahay namin ang sunog at nadamay ang nasa 20 bahay. Wala kaming nailigtas kahit na anong gamit maliban sa mga suot naming damit. Ang sama pa, kami ang sinisisi ng mga tao dahil sa amin nga nagmula ang sunog. Noong time na yon Papa Dudut, gulong-gulo kami sa kung ano ang nangyari. Natutulog lang kami noong nang biglang magising kami ng mga kapatid ko na nasusunog na yung aparador namin. Buti na lamang at mabilis kaming nakalabas ng bahay pero mabilis din kumalat ang apoy. Ayon naman sa investigasyon, short circuit ang nangyari at nagsimula daw ang sunog dahil sa isang unused outlet sa likod mismo ng aparador. Sobrang devastated kami Papa Dudut. Although walang nakulong sa amin dahil sa sunog na yon ay minabuting umalis na lamang kami sa lugar na yon para makaiwas na rin kami sa galit ng mga kapitbahay namin. Samantala nakahanap din kami ng bagong matitirhan, nakabili ng mga bagong gamit ang mga magulang ko. Bagong buhay kaming lahat. Akala namin ay magiging maayos na ang lahat. Sa kabilang banda, lumipas ang maraming taon yung asawa sa kapatid ni Mama papunta ng Canada para sa project ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Sasama sa kanya ang kapatid ni Mama si Auntie Blessy kaya tumawag si Auntie sa kuya ko na kung pwede ba daw na kami muna ang magbantay sa bahay nila. Pumayag naman si kuya at inaya niya akong samahan ko siya. Siyempre pumayag naman ako. Gusto ko kasi doon sa bahay ni Auntie, malaki, tahimik, makakapag-chill lang talaga ako doon. 19 years old lamang ako ng mga panahong yon. Kaya ayun na,
Unang gabi namin na bore ako kasi si Kuya NBA ang pinapanood sa TV. So ako ay pumunta ng second floor at nanood ng horror movies. Final Destination 2 and 3 pa nga yung pinapanood ko noon. Until it's 2 a.m. already. Tinapuan ako ng antok kaya nilapag ko na ang phone ko sa side table at natulog. Hindi pa ako ganong tulog nang namalayang kong bumukas unti-unti ang pintuan sa room ko. Dinilat ko ang mga mata ko, madilim na sa hallway as in, kaya tumayo ako at sinarado ito ulit. Pushing some bad thoughts away, actually ay natakot na ako agad kasi sa mga horror na pinapanood ko. Pagkatapos noon ay nahiga ulit ako sa kama at pinikit ulit ang aking mga mata. After a while ay narinig kong binubuksan ulit ang pinto ng dahan-dahan. Napaisip ako na pinaglalaruan lang ako ni Kuya so hindi ko na pinansin. Hindi ako nagkumot noon pero nagulat ako. Bigla nang may humawak sa binti ko. Napatwist ako at what happened next until now scares me. Pati yung isa ko pang binti may humawak rin. I couldn't move my both feet. Patay yung ilaw ng kwarto ko kaya hindi ko maaninag kung sino o ano nga bang humahawak sa akin. Hindi ako makasigaw kasi biglang nawala ang boses ko. Naiiyak na ako. May 5 minuto akong umiiyak nang buksan ni Kuya ang ilaw at takang-taka na tinitignan ako. Iyak lang ako ng iyak at hindi rin niya ini-insist kung ano ba talaga ang nangyari. Natulog na lang ako sa sala pagkatapos noon. Sumunod na gabi, sabi ko na baka yung nangyari hallucination ko lang kasi dahil sa pinanood ko bago natulog kaya hindi na ako nanood ulit. Nagdasal na lamang ako tapos ay natulog na. Nagising ako mga bandang 3:00 nang mapansin ko yung kumot ko na nasa sahig na. Kinuha ko ulit at hindi ko naman binalot ang katawan ko sa kumot. This got worst. Yung posisyon ko na naka-side view, yung bang isang paa mo ay nakabend. Tapos yung cabinet na naman sa room ko ang bumukas. Hindi ako makagalaw, more like hindi ako makagalaw. Nanginginig na ako. Sinusubukan kong gumalaw pero parang naka-freeze talaga ang buo kong katawan. What happened next frightened me a lot. Aaminin ko na nagti-t-shirt at panty lang ako matulog. Mas nakakagalaw at komportable kasi ako. May bigla na lang humawak sa gitna ng hita ko, yung malamig na kamay, ang naramdaman kong humawak sa mga hita ko. I deeply closed my eyes at nagpray ako at ang sabi ko ay God please tulong. Bigla ako nakagalaw at agad-agad akong tumakbo. Palabas at papunta sa kwarto ni Kuya. Gulat na gulat naman siya. Again, I didn't tell him kasi alam niya kung gaano ako ka-addict manood ng mga horror movies. Kaya pagsasabihan na naman ako. Naligo ako ng tanghali sa araw na yon. Nung hinubad ko na ang damit ko ay napaiyak na lamang ako at napansin ko may pasa sa gitna ng hita ko. Shape ng palad. Dali-dali akong naligo at nagbihis. Hindi ako nag-short baka kasi makita ni Kuya. Gusto ko nang umuwi pero baka magtaka si Kuya at etc. Kaya ginawa ko ay switch room with him. Third day, doon na ako sa room na tinutulugan ni Kuya. I slept peacefully that night. Fourth day umaga, kumakain kami ni Kuya ng agahan pero bigla siyang may sinabi sa akin na siya kong ikinagulat. Lyra, kung kukuha ka ng damit mo sa bag sa susunod dalhin mo na sa kwarto. Huwag yung dun mo ikakalat. Wika ni Kuya sa akin. Ha? Kailan? Tangi kong nasabi noon dahil sa pagtataka. So sakala mo hindi ko napansin na pumasok ka kagabi? Sabi pa ng kapatid ko sa akin. Bigla na lamang akong nabato sa kinakaupuan ko. Hindi ako pumasok sa room na yon. Isa pa, ayaw ko nang pumasok doon. Hindi pa rin ako nagsabi. Noong gabi na yon, mga 10 PM na ako nag-decide na matulog. Hanggang sa pagkain namin ay may napansin akong nakasabit sa likod ng hagdanan. Tinitigan kong maigat ang laki ang mga mata ko. Kuya, may salamin palang nakasabit doon sa ilalim ng hagdan? Naibulalas ko. Oo, matagal na yan. Sagot lang ng kapatid ko. Bakit hindi mo tinakpan? Wika ko habang natataranta. Ano naman ang ipangtatakip ko dyan? Mas malaki pa sa akin yung salamin. At saka bakit ba kailangan takpan? Natatawa niyang balik sa akin. Parang hindi mo alam ang dahilan.
Alam mo naman nagiging portal yan ng mga masasamang espiritu kapag hindi ginagamit. Kaya pala may multo dito sa bahay ni tita ang sabi ko. Pagkatapos naming magagahan ay tinakpanan ni kuya ang salamin ng mahabang kortina. Pero kinagabihan ay nagising ako dahil sa masasamang panaginip. May 4 na lalaki na gagahasain sana ako kaya ayon I forced myself to wake up. Nang nagising ako ay hindi na naman ako makagalaw. Nakadapa yung position ko. Hindi ko alam nung oras na yon pero feel ko ay parang wala talaga akong suot na pangilalim. Yung mga kamay ko ay hindi ko maigalaw. Maging paa pati na bibig. Ilang sandali lang ay may naramdaman akong sakit sa baba. Naiiyak ako kasi nararamdaman ko na may pinapasok sa pagkababae ko. Naiyak ako at parang may totoo talagang taong pumatong sa akin. I closed my eyes again at nagpray. Kahit ano na, naiiyak ako sa sakit na nararamdaman ko. I woke up fine the next day at parang panaginip lang ang nangyari. Tumayo ako na parang wala lang. But the feeling is weird. Pagkalabas ko ng kwarto si kuya agad ang bumungad sa akin. Bakit ka nag-lock? Alam mo yung mga gamit ko nandyan. Tabi nga, naiinis na wika ni kuya sa akin. Ayun pumasok na siya sa kwarto at buwaba na ako para uminom ng tubig. Pagbaba niya, ang sama ng tingin niya sa akin. Nagtanong ako kung bakit. Ano ba yun? Sabi niya labhan ko daw yung bedsheet. Nagtanong ako kung bakit. Sabi niya bakit daw dinuguan ko. Hindi ba daw ako nagnapkin? Doon na ako umiyak. Tapos na kasi ang dalaw ko noon a week before. Sinabi ko yon sa kanya lahat-lahat. Naiyak rin siya at hinatid ako pa uwi. Sabi ko sa kanya ay huwag sabihin kina mama at papa kahit kanino. After an argument, he just nod. Nag-search ako kung posible ba yon. Maraming website ang lumabas. May mga nanligaw sa akin after that pero hindi sila nagtatagal. Bigla na lamang silang hindi nagpaparamdam after a week. Yung isa ay frankly asked him what's wrong. Sabi niya ay wala naman daw at yon hindi na namamansin. May narinig rin akong mga sabi-sabi na may nagsasabi daw sa kanila na may boyfriend na raw ako. Kesyo bakit pa ako nagpapaligaw? Lahat na lang pati mga boy best friends ko ay hindi na ako pinapansin. Hanggang sa nalaman ko sa isang best friend kong bading na minsan daw ay nananaginip siya na sinasakal daw siya ng demonyo at sinasabing layuan daw ako ng best friend ko. Nung una daw ay hindi niya sineseryoso ang panaginip kaya nagpakita daw ito sa kanyang panaginip gabi-gabi. Kaya nag-decide na yung best friend ko na iwasan na ako kasi alam na niyang may mali. Sa totoo lang papadudot, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung ano ang nangyayari sa akin. Sinusubukan kong magpa-bless sa pare pero walang epekto. Lahat ng lalaking lumalapit sa akin iniiwasan na ako pagkatapos. Kahit ngayong sa work ko, iniiwasan talaga ako kahit yung team leader ko na lalaki. Hanggang sa neto lang March 2025, may bagong saltang lalaking agent sa opisina namin. At sinabi niya sa akin ng diretsahan sa unang araw niya sa trabaho na may demonyo raw na nagbabantay sa akin. Gusto raw akong angkinin. Siyempre natakot ako sa sinabi niya at hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin yon. Ano nga ba ang gagawin ko? Sana'y makatulong kayo sa akin. Hanggang dito na lamang po Papa Dudut, sana'y mabasa mo ito at makarating sa inyong programa. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Lyra. Maraming salamat Lyra sa paglalakas ng loob na magbahagi ng iyong kwento sa aming programa. Sa panahon ngayon na masama ang takbo ng mundo, dapat nating malaman na ang mga demonyo ay mga nilalang na hindi nakikita. Mga espiritong nagkalat sa buong mundo na dumadaya sa lahat upang maisama nila ang mga tao sa impyerno pagdating ng takdang panahon ng panghuhusga. Kung pakiramdam mo ay inaatake ka ng dyablo, sa anumang paraan ay manalangin tayo ng may pagtsatsaga at kabanalan. Umasa tayo sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa ating sarili. Isuot natin ang buong baluti ng Diyos. Umugot tayo ng kapangyarihan sa kasulatan. Ang salita ng Diyos ang siyang mabisang armas natin laban sa mga masasamang espiritu. Patuloy din tayong manindigan at maging matatag.
magpapasakop tayo sa Diyos at samahan natin ang Panginoon na nabana ng gawain ng dyablo. Pagkatapos noon ay huwag na huwag din nating kalimutang magpasalamat sa Panginoon para sa proteksyon na siya lamang ang makapagbibigay. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at ang Gianna Vlogs. Sana po'y maitry ninyong makapanood. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.